So ayan, good morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel, It's a Chop. So sa pag-aalaga ng carnivorous plants, hindi lang laging propagation, hindi lang lagi dilig ng dilig, at yung mga dikahon or yung nakasanayan na ng mga gawin natin sa pag-aalaga. Di ba? Laging sinasabi, water it daily, tapos ganito, ganyan. So minsan hindi yun laging bagay sa iba't ibang panahon. No, pag summer, you need to water them more often. Kapag ngayon na tag-ulan, kailangan hihintayin mo muna na na medyo matuyo ng konti yung media bago mo uli water. Kasi pag lagi ka nagwa-water na walang humpay, na hindi mo man lang chinecheck yung halaman, yung mangyari niyan, mapapansin mo, ba't nga tutuyo? Tubig naman ako ng tubig. So, ang isa sa mga senyales ng overwatering ay katulad lang rin ng underwatering, no? So tingnan natin sa taas at may gagawin tayong paraan para masolusyonan yung pag-overwater natin. Kasi ngayon kahit hindi mo diligan, ma-overwater talaga kasi tag-ulan. So may dala tayong mga materials, itong mga trees na to. So bakit kailangan nyo ng trees? I-replant nyo ba? Hindi, may gagawin tayo. So itong mga trees na to, ilalagay natin sila sa tray na styro, hindi pa ganyan ng normal, kundi pabaliktad. Hindi natin itong gagamiting tray as taniman. Gagamitin natin itong tray as patungan, no, para may angat sila sa styro instead na directly sila nakatouch sa bottom ng styro box. Dito sila tatama muna. So ginagawa rin natin ito sa mga nepenthes, pero ngayon sa BFT gagawin natin ito kasi kahit na maliit yung ating planter, tulad ng ganito kaliliit, ang tagal pa rin nilang yung matuyo kasi ulan ng ulan. So ang gagawin natin, iaangat natin sila, babaguhin na lang natin ulit setup pagka nagtag-init na ulit. So tara, samahan niyo ako sa taas. So ayan, bago natin ayusin yun. Ito muna, may tumaob na pampain natin sa daga. Nagalit siguro yung mag-anak nung nahuli natin kanina sa tinaob. Okay lang, dali lang setup yan. So pag isa-setup niyan, kailangan itong bilog na to na dito sa side na to, kasi pag nasa kabila hindi sasara yung ayos. So anyway, bakit na tayo nag-decide na kailangan natin maglagay ng mga patungan? So kung mapapansin nyo dito, ito yung mga ultra rare. Ang halaga niyan, isang ganyan ay halaga na ng isang ganito, isang tray na ganito. So ganun sila ka rare or kamahal. So mapakita nyo, dahil ulan ng ulan, nagkaroon ng mga ganyan team. Iba dyan, mga natuluyan ng iba. Kasi may iba akong bago kung dating ako doon, tapos hindi ko na alalayan. So may mga natunaw ako na ilang. Pero ganyan talaga sa pag-aalaga. Pwede kang sumuko, pwede kang uminto, pwede kang matipres, malungkot, o pwede ka ring matuto sa pagkakamali mo. So first sign ng kumbaga overwatering, so gawan nyo na ng paraan yan. Kasi para hindi na, kumbaga, hindi na lumala, no? So paano natin gagawin yan? So dito na lang siguro, ito yung gamitin nating sample. Kasi hindi ko naman pwede pakita ko sa inyo lahat yan, pero lahat yan mula doon paikot dyan, lahat yan itataas natin yan. Kasi may sa kanila may sign ng hindi maganda. Pwede naman natin gawin pala yung may mga senyalis lang ng overwatering, no? Ito halos wala diba? Ganda. So may mga senyalis ng overwatering dyan. Yung mga bagong tanim, itong mga ito rin maganda rin ito. Ano ba yung may signs ng overwatering? Ito yan. May mga signs sila ng overwatering. So pwede nating itaas. So ang gagamitin siguro natin yung medyo mababa lang, kasi pag masyadong mataas baka sobrang bilis naman matuyo, di ba? So unahin na natin to nandito rito. So lagay tayo nito.
kasi ililipat muna natin. Ito yung pinakamadali kasing gawing example, kaya ito yung sinample natin. Itong mga ano pala na to, cultivar na to, pinaparami pa. Ayan, hindi ko muna pinupush yan kasi una-una hindi naman yan hindi pa namin napaparami yan. So paramihin muna natin. Ayan, ganda na. So buti itong mga maliliit na to na dumating na nakaraan hindi na apektuhan. Tama rin yung desisyon nung nagpadala sa akin ito. Sabi niya, pwede bang wag mo nang pwede bang wag mo nang itanggalin yung sa lalagyan. Nagtatatarim ko lang yun. Sabi ko, sige. So, ayan, dinala ko dito. Tama yung desisyon niya. Kapag stress ng halaman mo, huwag mo na i-replant. Huwag mo na i-uproot. No? Gawin mo na lang ng paraan na madala mo. Kaya malagay mo sa pinaka-best na lalagyan. Yung naging problema kasi niya, walang mag-aalaga ng ibang bansa. So, ako yung pinag-alaga niya. Iba, binili ko. Yung karamihan, yung iba, paalaga. Sabi niya, makabalik daw siya pagka-uwi niya after 10 years. 2 decades. Makabalik siya sa hub. So, ganun ka-dedicated tong mga collector natin na kaibigan. So, ayan, gamit tayo na ito. Hindi ko alam kung ano dito yung ano, hindi ko pinlano in advance sukat. Pero titingnan natin kung ano yung pinaka-the best na sukat para dyan. So, ito, yan, sakto to. Ayan, papatungan, gagawin lang natin itong patungan. So, hindi pala to. Hindi sukat. Wait lang. Ano tayo? Pangit kasi yung hindi sukat Ano tayo ng sukat na sukat? Ito yata. Hindi rin. Ano ba to? So wait lang ito na lang gawin natin para sa video kasi kaysa putol pa tayo ngayon. So ang gagawin nyo lang, magpuputol kayo ng mga trees at ilalagay nyo siya ng paganyan or paganyan, pwede rin naman paganto. Kailan pag paganto kasi mas maganda aeration mas maraming space sa ilalim. So ganito na lang gawin natin. Just make sure lang na medyo may tibay yung gagawin nyo kasi papatungan nyo yan. So, yun lang yan, hali-halera. Para later on, nalagyan natin ng mga halaman. So, maambon na naman. Ngayon palang umaraw, maambon ulit. Ganito rin ka nangyari nung nakarang araw. Kaya, decide ako na solusyonan na. Tignan nyo. Pwede nyo lang patungan ngayon. Tapos, hindi na naka-ilalim. Hindi na naka-touch sa ilalim. Kasi, ang napansin ko, yung mga nakalagay dito ay yung mga natunaw. So, bakit? Kasi ito palundo paside. So, dyan nagpo-focus yung mga tubig. So, stagnant sila doon. So, laging basa yung media. Walang time para magkaroon ng aeration. Tuyo. Or root rot. So, hindi naman natin pwedeng hayaan mag-root rot at panoodin lang. So, gagawin nyo ng paraan. Pwede kayong magtanong sa akin kung kailangan nyo gawin to or hindi. Para hindi kayo mag-anisip, ako ba sir, kailangan ko bang gawin yun? Pakita nyo yung setup nyo. Pakita nyo yung halaman nyo. Tapos, pag-decision natin dalawa. Kung kailangan ba talaga kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon kailangan nyo itong gawin. May mga lugar kasi sa inyo na hindi naman masyadong maulan, tapos may mga lugar naman na malilim, tapos may mga iba-iba yung solusyon sa bawat setup. Ito lang sa akin para maiwasan yung mass root rot yung naisip kong gawin. No, kailangan may abilis ka rin mag-isip, pero hindi nyo ito kailangan gawin araw-araw. So, once lang na magka-problema. Kung walang problema, kahit isang taon na yun na nandyan, hindi mo kailangan na galaw-galawin. So, ayan, kita nyo. Kahit bumagyo pa,
Ang mangyayari lang dyan, magdi-drain lahat ng tubig papailalim. Yan. Tapos, ang maganda niyan, may iwasan nyo yung mineral build-up kasi hindi naman natatouch nung paso yung ilalim ng tray, which is nandun yung minerals, no? So dun sa mga baguhan, yung minerals po ay yung hardiness ng water, no? Pagka napapansin nyo yan sa mga imbakan nyo ng tubig, kapag matagal na panahon nyo na, ayun, nalakas na nakain. Ayun, nagkakaroon ng build-up sa ilalim. Pasok tayo dito. Mas lakas yung tingnan nyo. Tapos yung patak ng ulan, ramdam na. So ganyan yung sitwasyon ko ngayon dito sa growing area. Kaya naisipan kong ayun, lakas ng ulan. Magtaas ng mga plants. Okay lang sana kung ganyan, no? Tapos uulan ng halimbawa isang beses isang araw, hindi eh. Ang ulan na ito, siguro mga 3 to 5 times. Tapos may madaling araw pa yun, umaga pa lang yung 3 to 5 times. Na pa unti-unti lang. Ang mahirap nun, kung magpapatuyo pa lang yung halaman mo, nandyan na uli sila, yung ulan. So laging basa. Sa mga water-loving plants, okay yan. Pero dito sa mga BFT, sun juice, medyo kailangan yung iangat. No? Kasi mahirap na maubusan. Kasi ang bilis maubos niya ng mga halaman nyo. Mga tayo ng pandong, pakita ko sa inyo yung mga nadali. Ito, sakto yung yung bilao dito. Biohazard yan. Yung pinaglagyan ng mga halaman nung nakaraan. So, suungin natin tong malakas na ulan. Oops! Lakas. So, tingnan nyo yung mga nadali. Yan. Kita nyo yan. Parang sunog, pero yan, sign niya na overwater. Ang sign ng overwater ay na parang hindi ka nagdilig, natutuyo sila. Ang pagkatuyo na yon, ang dahilan nun ay naru-root rot, natutunaw sila. So kapag tunaw na yung imbakan nila ng pagkain, which is yung rhizome ng plant, doon nila i-store yung energy. Ayun, syempre may kita mo, matutuyo yung mga foliage niyan. Kasi nga, wala nang konektadong, wala nang powerhouse, power source dun sa halaman. So, ang mangyayari yan, matutuyo. Sabi mo, ba't gano'n natuyo? Hindi pa ako nakapag-delay o na-late ba ako ng delay? So, may mga ganong tendency. Maaaring mineral buildup yun or root rot dahil sa laging basa. So, kung laging naulan pero sobrang araw naman, okay lang, kayang bawiin. Pero ngayon na madalas yung kulimlim at yung pag-ulan ng umaga at gabi. Medyo alanganin yan. So, ayun pala, kapag ipinatong or itinaas nyo yung inyong mga plants tulad ng ginawa natin kanina doon, kailangan nyo rin tignan araw-araw kung enough yung water na nare-receive nila. Kasi kapag tinaas nyo yun, mabilis matuyo. Hindi mag-hold ng water. Parang hindi kayo naka-water tray. Diba? So bakit ito pa nilagay sa styro? Para at least mabawasan. Kapag uminit naman after ng ulan, diba yung alinsangan, mababawasan yung init sa root system. Ganda pa rin yung halaman niya. Na madaling makarecover. So, ayun yung mga diskarte na hindi nyo mapapanood or hindi nyo mapapaliwanag ng mga nasa international community. Huwag nyong problemahin yung sarili nyo sa dormancy rin pala, ha. Although hindi ito kasama sa topic, pero marami rin kasi nagtatanong, sir, anong gagawin ko sa dormancy? Although hundreds of times ko na narinig yan kung anong gagawin. Ang sagot ko lang dyan, wala kayong gagawin. So, alagaan nyo na maayos in times of dormancy. Iabutin nyo ng 1, 2, 3 buwan. Pinakamabilis na yung less than a month. Tapos gaganda uli yan. Balik ganda, balik alindog. Pag bumalik ganda yan, ang mangyayari sa plant yung ganito. Yan, medyo tanong nyo, nawala agad yung ampon. Yan. Ganyan ang mangyayari after ng dormancy. Biglang dami sa isang paso. Bumalik na naman. Balik-balik lang. So, ayun, kapag ang goal ko ngayon matapos ko lahat yan na maitaas ko. Lalo na yung mga affected na mga planters.
So, yun lang muna at mag-aasikaso ako dito. Sana medyo na-gets nyo yung mabilis lang na video na to. At alam ko, may mga nakaranas na rin ito ngayong month na to na maulan. So, in time rin to na mapaalalahanan ko kayo na may pwede kayong gawin kaysa hintayin nyo lang na mabulok yung halaman. No, kasi ang mangyayari yan, pabor sa akin yan kung hindi ko kayo sasabihan kasi mauubos yung mga halaman ngayon ng mga na nag-aalaga ng carnivorous plant. Pero dahil sa hobby na to, hindi natin kailangan bagsakan, no? Hindi magtulungan tayo, no? Kasi para maging masaya yung community, hindi lang laging panalo ka dapat no, lahat tayo ay kumbaga win-win situation dapat. Suportahan lang tayo para maging magaan yung kumbaga yung atmosphere dito sa ating hobby, no? So yun lang, message kayo, huwag kayo mahihiya na mag-message. Kahit sa I suggest mag-message kayo sa Facebook Facebook page natin na Messenger, no, sa Pet Plants Philippines kaysa sa Shopee kayo mag-message. Sa Shopee ang hirap kasi mag-message ngayon. Inaayos nila yung Shopee seller feature, no, yung application na bago. So hindi pa ganun ka pulido. So medyo hirap gamitin kasi naka-integrated yung AI. Kahit hindi ayaw mo, ewan ko kung na-off yun yung AI sa Shopee. Hindi ko alam, may sumagot na pala. Minsan mali-mali naman yung sagot ni AI. So, yun lang. At yan. Yan natin kung paano natin ito maasikaso ngayon. So, yun lang. God bless and bye-bye.